Kabayan, meron na naman pong another congressman ang nagbibidabitahan at gumagawa ng ingay dito sa social media. At totoo pala na sapilitan daw na kinuha ng Congressman Leviste itong mga dokumento ni dating Yusek Cabral. Nag-circulate kasi online itong mga pinapakalat niya ng mga dokumento daw. No, at hinamon niya pa nga si Yusek Claire Castro. Ang sabi niya, i-verify yung authenticity with Sec Dizon itong mga dokumentong ito. Ang masaklap doon, pinasinungalingan ito ni Secretary Vince Dizon na hindi niya pa nakikita yung mga dokumento. Hindi niya pa, kumbaga paano niya ma-authenticate ang isang bagay kung hindi niya pa nakikita. And yung laptop daw po ni Yusek Cabral ay tinurn over ito sa ombudsman. So paano mo na naman ma-authenticate yung isang bagay kung hindi mo pa nakikita? Ano, si Leviste na ba ang bagong taga-authenticate ng mga dokumento? And ito nga, napatunayan natin na sapilitang kinuha dahil naikwento nga ni Sec Vince Dizon, nabanggit daw sa kanya ni Yusek Cabral dati, na sapilitang kinuha. Kung matatandaan nyo, sabi ni Leviste, diba, mga September niya nakuha yung files. And then, nag-agree daw si Secretary Vince Dizon na i-public itong mga dokumentong ito. Pero sabi nga ni Sec Vince Dizon, paano niya ma-authenticate ang isang bagay kung hindi niya pa nakikita, hindi niya nahahawakan yung dokumentong iyon? So ito, kitang-kita natin na puro ingay, puro kasinungalingan lamang ang ginagawa nitong si Congressman Leviste. Posibleng ganun kasi posibleng inedit niya lang yan, posibleng siya lang gumawa na listahan na yan, di ba? Kasi kung totoo yan, na ganun talaga na siya lang yung may pakana niya na, hindi totoo rin kaya yung bali-balita na na-drop out siya dito sa Yale dahil nga sa issue sa plagiarism, parang ganun. Yung naririnig ko di ba? So kung syempre kung totoo pala yan, may history pala talaga siya sa ganyan. Posibleng siya yung kumbaga sa kanya lang yung listahan na yan. Papabor lang sa kanya. May ilang beses na siya nahuli ng mga kababayan natin na nahuhuli siya mismo sa sarili niyang bibig, na nagsisinungaling siya. Kaya paano ka pa maniniwala sa gantong klaseng tao? Ganto ba talaga pag ang nagtitrain si Digong? Pag mga Duterte? Kumbaga prone na prone sa kanila ang pagsisinungaling. Puro intriga lang, puro kasinungalingan lang at hindi kayang mag-produce ng mga totoong ebidensya. At ang nakakatawa pa, pag yung nanay niya ay may 1 billion na allocable budget, may allocable, okay lang daw yon. Hindi niya kini-question. Pero pag ibang senador at kongresista yung may allocable, grabe. Grabe yung pag-question niya. Diba dapat kung gusto mo talagang malaman yung totoo, kung fair and square ka talaga, dapat kahit sino pa yan, kahit nanay mo pa yan, questionin mo yan. Diba hindi porkit nanay mo exempted, tapos the rest hindi, questionin mo sino ka. So obviously na itong si Congressman Leviste, nagpapapansin, nagpapabida, nag-iingay lang sa social media para mapansin at sumikat. Dapat itong mga gantong klaseng tao na kumbaga natuturuan to ng leksyon. Kumbaga dapat maging liable sila sa mga aksyon na ginagawa nila. Lalo na ang daming mga kabataan nanonood. Diba dapat sila ngayong nagiging mabuting example? Kaya nga dapat makasuhan sa pagpapakalat, lalo na yung mga gantong dokumento na hindi naman authenticated, tas pinapakalat mo. Di ba paninira yan Kaya dapat talaga mapanagot itong mga nagpapakalat ng mga fake news, ng mga maling impormasyon. Di ba? Para naman hindi na siya tularan ng mga kabataan. Siyempre hindi porket nasa posisyon sila, nasa pwesto sila, exempted na sila sa batas. Dapat hindi ganun. No? No one is above the law. Dapat kung sino yung mga hindi sumunod sa batas, may mga inilabag, dapat makasuhan. Nyo naman sa lahat-lahat ng mga intriga na pinapakalat nitong mga DDS ng mga Duterte, ni isa wala silang solid evidence na maipakita. Diba pag sila yung nag-aakusa, sila yung nagbibintang ng isang bagay, wala silang maipakitang ebidensya. Pero pag sila ang inaakusahan, pile of pile, gabundok po ng mga ebidensya na. Itong mga supporters nagbubulag-bulagan at dinidinay pa rin nitong mga poon nila.